Walang iwanan. Yan ang pinatunayan ng isang fur parent na isinama ang mga pusa niya para manirahan sa South Korea. Yan ay kahit pa magastos at mabusisi ang proseso patungo sa kanilang bagong forever home. Narito ang report ni Katina Son. Meet Miggy, Jimmy, Millie, and Cookie. Mga pusang Pinoy o Puspi na nakatira na ngayon sa South Korea. Asawa raw mismo ng kanilang fur mom na si Joan Rebot ang tumulong sa kanyang madala ang mga alaga sa South Korea. Yung mga pusa po yung naging pamilya ko sa Pilipinas. Kaya po sabi niya, since sila yung naging pamilya mo, part sila ng family natin, kailangan natin silang dalhin. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Si Miggy, ni-rescue ni Joan noon nang makita na halos laptos na ang balat nito. Si Millie naman ay itinapon sa harap ng kanyang bahay, habang sina Cookie at Jimmy ay adopted mula sa kanyang kaibigan. Para madala sa South Korea, isa sa mga requirements sa kanilang pusa ay ang pet passport. Mahalaga rin daw na may anti-rabies vaccine at 4-in-1 vaccine ang mga ito. Kailangan din ng anti-rabies titer test certificate at may microchip. Isunod daw ang vet health certificate at ang export commodity clearance mula sa Bureau of Animal Industry. Sa kabuuan, inabot sina Joan ng halos 6 na buwan sa pag-aayos ng mga requirements. At dahil 1 pet per person lang ang pwede sa napili nilang airlines, naunang ibinyahe si Miggy noong September 7, 2023. Sumunod si Millie noong November 23, 2023. Si Cookie at Jimmy naman ay kasabay na nilang mag-asawa noong December. Ang kagustuhang maisama ang mga alagang hayop maging sa ibang bansa ay dahil sa tinatawag na attachment ng fur parents sa kanilang pets. Merong may mental connection at saka or tinatawag natin na psychological connection din sa ating mga fur parents. Super worth it po. Kahit na po sobrang hirap, sobrang pagod, and magastos po yung process, huwag po kayong sumuko kasi po magiging worth it po pag nandun na po sila, kasama niyo po sila, nakikita niyo po sila everyday. May kakaibang nahuli cam na Meowdus, ang isang fur parent. Ang nasa likod nito, kanyang mga alagang pusang nagkontsabahan sa pagbubukas ng refrigerator. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Habang naghahanap ng tsibog, may modus na natimbog. Kitang-kita ang dalawang pusang Meowstermind nagbubukas ng ref. Abay, may lookout pa ang mga katsabwat nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, tagumpay nilang nabuksan ang ref. Dito na pumasok ang dalawa pang pusa. Ayun na nga, at best in mukbang ang mga pusang nahuli cam. Ang kanila raw nilantakan, tirang sardinas. Ang mga salarin, sinakali, trash cant, Stampy, spinach puffs, tagliatelle at ravioli, mga rescued puspins ni Ann Aligato. May narinig po akong parang kagulo sa may labas ng kwarto ko. And nung chinek ko po, ayun, nakita ko nga po na andun na si Kali nagre-raid sa ref. Ang magkakatropa, di baguhan sa ulam heist. Ilang beses na umunong ng raid ng ref ang mga pusa. Pero hindi naman daw gutom ang mga alaga. Sadya lang masiba. At para di na raw maulit ang pagposlit. Yung parang baby safe locks po na nagsasnap para hindi na po mabuksan ng mga cats yung ref. Kailangan po talaga ng kindness and compassion and understanding for the cats. Hindi mamahaling bulaklak ang dala ng isang bride papunta sa altar. Ang kanyang bitbit ang pinakamamahal niyang alaga. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ito si Sago. Asong cuteness ay di maitatago. Kaya pati sa kasal ng amo, kasama siya mismo. Imbis na bouquet of flowers, si Sago ang daladala while walking down the aisle. In her custom dress pa. Plano raw kasi talaga ng amo niyang si Jewel na hindi na gumamit ng bulaklak. Kaya nang makita ang drawing na nakadress ang alaga, oh my God, i-dress ko na lang siya. Magpapagawa ako ng
ng dress for Sago kasi ang cute, ang ganda ng idea na yun. And then when I got the dress, I was like, wala, ang cute. Wala na. Namatay na ako sa cuteness because she was just so adorable. Tapos, the entire time I was just joking na lang na, oh, you know what? Siya na lang kaya gawin kong bouquet. Pati mga bisita, bet na bet ang special role ng kanyang pet. So having her there in my arms, ang daming nagulat, ang daming natuwa. Ang groom naman na si Leonard, masayang makita si Sago na hawak ng kanyang bride. I did find it really cute and it really fit the whole ensemble for her walking down the aisle. Parang pamilyang araw si Sago na inihatid sa altar si Jewel, lalo't ang alaga nga ang lagi niyang kapiling. Bring her in my shows, kasama talaga siya. So I'm like, I don't mind sharing the spotlight with her.